Pahayag ng Beijing laban sa mga opisyal ng Pilipinas, pinalaga ng DND. Ayon, pasok. Po ang Pilipinas sa anumang agresyon o pambubuli ng Halata nga ng host, no? Beijing. Yan ang pahayag ng Department of National Defense matapos ang pagbabanta ng isang Chinese Foreign Ministry spokesperson. Bilisan natin. Ayon Pilipinas sa anumang agresyon o pambubuli ng Beijing. Yan ang pahayag ng Department of National Defense matapos ang pagbabanta ng isang Chinese Foreign Ministry spokesperson. Ayon naman sa National Security Council, dapat idaan sa diplomasya ang anumang sigalot at hindi dapat mauwi sa pananakot. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos. Patuloy ang girian sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Kagabi, naglabas ng pahayag ang Department of National Defense na mariing kinukundina ang umano'y word of advice na nagmula kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiakun. Sa pahayag ni Go, binalaan niya ang ilang individual sa Pilipinas na tumigil umano sa mga provocation at iginiit na kung hindi ito masusunod, magbabayad sila ng kaukulang halaga. Bilang tugon, sinabi ni DND spokesperson Arsenio Andulong na hindi matatakot ang kanilang hanay sa anumang opisyal ng People's Republic of China, paging sila man ay nasa sariling teritoryo o narito bilang panauhin ng bansa. Matatandaang nagsimula ang heated exchanges nang sitahin ng Chinese Embassy si PCG spokesperson Jay Tariela ukol sa isang Yan kasi, no, alam niyo kung anong problema, no? May mga Pilipino na pumapayag na ganyanin. As a matter of fact, tinutulungan pa nilang tuligsain, no, ng mga Chinese yung mga Philippine official na hindi nila gusto. The likes of sila, sino ba yun? Yung Mark Lopez, 'di ba? Sila si Mark Lopez, sila yung amoy Kepias, si Kepias. 'Di ba tawag niya sa sarili niya Kepias, 'di ba? Si Kifi. Yun. 'Di ba? And sila Girl Baho, 'di ba? Yung mga mukhang dugyot. Hindi pa ba magkakalakas ng loob yung China para ganyanin tayo? Si Sasot na, Oy Sasot, asan na yung hamon ko? Sabi ko, pakita mo talaga kung talagang putol na yung ethics mo. Ipakita mo sa garapon. Asan yung pinagputulan? social media post na di umano'y naglalaman ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Pero para kay Tariela, deflection lamang daw ito ng China upang ilayo ang atensyon sa mga iligal na aksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isa pang pahayag, sinabi rin ni Tariela na hindi umano kayang i-intimidate ng China ang bansa sa pamamagitan ng pananakot, lalo na sa isang public servant dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Dapat din daw simulang irespeto ng China ang 2016 arbitral ruling, pag-withdraw sa umano'y illegally occupied reclaimed islands at tigilan ang pangaharas. Pinayagan kasi. Sila Trixie, Ahmed, Joey, mga nag-seminar sa China. Kutya pinagtatanggol pala ni Caballo, no? Ni Attorney Libayan, sila Trixie. Na pinagbibintangan lang daw na bayaran ng China dahil daw nag-seminar, pa-seminar ng China. Sabi ko lang yan talaga si Caballo, naloko na. Sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ani Tariela, hindi provocation ang transparency sa sitwasyon sa West Philippine Sea, kundi paghahayag lang ng katotohanan sa kung sino ang bully at agresor. Muli itong sinagot ng Chinese Embassy at sinabing ilang ulit na umanong nagsinungaling si Tariela. Dagdag ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei, hindi umano naghahanap ng gulo ang China, pero hindi rin umano takot ito sakaling magkaroon man ng mas matinding away sa pagitan ng dalawang bansa. Magpapatuloy rin daw sa pagsisiwalat ng katotohanan at paglaban sa anumang uri ng Anilay Smear campaign laban sa China. Sa isang pahayag, tila pinuna rin ng National Security Council ang tila sunod-sunod na pahayag ng Chinese Embassy. Ayon kay spokesperson Cornelio Valencia, undiplomatic and uncalled for ang umano'y recent pattern of public statements ng ahensya. Dapat din umanong idaan. Oo, kasi si Senator Risa, kanina nagreklamo na, sinasagot siya sa Facebook post niyo. Ayop na yan. Sa established diplomatic channels ang mga hindi pagkakaunawaan kaysa maglabas ng public statements na layong manakot o magpatahimik sa mga opisyal ng pamahalaan. Dagdag ng NSC, ang patuloy na hindi pagsunod ng China sa 2016 arbitral ruling at ang umano'y reinterpretation nito sa international law ang ugat ng tensyon sa West Philippine Sea. Magpapatuloy rin umano ang bansa sa pagpapanawagan ng soberanya sa pamamagitan ng mapayapang paraan at grounded sa international law. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, C. Magpapatuloy rin umano ang bansa sa pagpapanawagan ng soberanya sa pamamagitan ng mapayapang paraan at Sabi ni Trixie, sponsored by China. Nay ka talaga. Oo nga eh. Sabi ni Marcoleta, wag na daw makipag-away, kaibiganin na lang daw. Wala tayong laban sa China. Pinagtanggol talaga ng
Oo nga eh. Napapanood ko rin to eh. Pambobo to eh. 'Di ba? Bobo lang po. Imbis na makiisa doon sa panawagan na tigilan, eh hindi eh. Hindi pa pumirme eh, no? Nakapasok na kasi submarine ng China noon. Last admin kaya gusto nila bumalik-balik. Oh. Oo, wag kang giginawin ha. Mamaya pagka sabihin natin kila Boss Jordan. So yan. Ha? Grabe, no? Anong gusto kaya ni Parang narinig ko rin kasi kanina si Marcoleta. Ang pagkasabi niya yata parang makipagkaibigan na lang o makipagkasundo. Eh, tayo ba nang-aaway? Ano ba ginagawa natin? Parang ganon. Sabi din sa akin kanina, parang yung sabi ni Kabayo kanina, puro Kabayo na lang. Hindi, syempre monitor natin si Kabayo. Ha? Eh sabi nga ni ni Horsey, no? Parang nakalimutan ko yung ano ba yung pagkakasabi niya? Anyways, mamaya natin. Bibi, may tatanong ako. Totoo ba na si Trillanes ang nagbenta ng WPS sa panahon ni Pinoy? Hindi! Anong binenta? Walang binenta doon. Si Senator Antonio Trillanes. Alam nyo, tayo yung unang-unang nag-interview sa side ng sa side ng admin kay Senator Trillanes. And my first interview, tinanong ko na rin yan, no? And yung kwento talaga dyan, no? Actually, siya yung isa sa mga nag-aayos kasi nagkaroon ng standoff. 'Di ba? Ang naging problema lang doon, hindi talaga umalis. Nung nagsabi na, merong I think it was the US, if I can really remember it correctly. I think it was the US, no, na nagsabi, o sige, pares na lang umalis. So, nauna tayong umalis, pero may mga natirang barko ng mga Chino. Ganon yung nangyari. Mga Cayetano, di rin pumirma. Marcos as expected. Oo nga, no? Hindi din pumirma, no? Hindi pumirma si Pia, no? And hindi... Wala no? Malabo talaga yung mga yan. Baumalabs na baumalabs. Mga pulpul lang walang yang mga yan. No? Oh. Ito lang yung pumirma. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Kita nyo? Buti pa si Senator Lapid no? Sabi, yan ang pinakalat ng mga DDS na si Sentry ang nagbenta, yan ang tinuturo sa amin sa simbahan namin sa Singapore. Sinisiraan si Sentry. Wala, pakukulong talaga sila ni Sentry kasi nila. Ubus yan. Ha? Ubus yan. Yan Duterte. Pati pamatot panabla daw sabi. Dali sila. Hindi, malaki talaga galit nila kay Sentry. 'Di ba? Oh, talagang kahit sa ang laban, daig sila ni Sentry. Tinry nila ipakulong, nangamote, nakalabas din, kagad. Ngayon, pinakulong ni Trillanes sa dahig. Ayun. Kain tae tulog sa sahig. Anyways, punta na tayo sa ating susunod na topic Diyan sa na yan. So ako talaga sana yung mga kababayan din natin
kung ano no, kung wala kang maging magandang salita, no, tungkulin mo sana talagang ipagtanggol yung bayan natin no, sa pamamagitan even with words. Pero kung wala ka naman magandang sabihin, siguro the least that you can do is magpatiwakal. Hindi, wag tahimik ka lang, manahimik ka na lang. Ibang tahimik naman yung sinasabi ko, sorry naman.